DWIZ, programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-chat. Pero for now, pwede ka rin basiran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh, Karambola, Karambola. Magandang umaga po sa atin lahat. Ito po inyong kaibigan, Jonathan de la Cruz. At siyempre, bagong dating. Umahangos, parang Joel Laksamana. Samahan po nyo kami dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Hanggang mga alas 10 po tayo ngayong umaga. Yung dalawa po natin mga kasama dito, si paring Conrad Banal at saka si Atty. Trixie Cruz Angeles. Wow! Ay, grabe. Bumalik na ang traffic, sir. Well, number one, bumalik na ang traffic. Si Trixie, mayroong matinding migraine at parang sinamahan pa. May lumalabas parang Joel ngayon na parang virus eh. Totoo yan. Nangyayari sa atin ngayon. Saka pati mga bata, naabot. Ang dami. Yun ang kinakabahan kami. Oo, ang daming mga inaabot ngayon. At siyempre, tatanungin natin mamaya-maya si Secretary Ted Herbosa kung ano ang kanilang palagay dito sa nangyayari ngayon. Parang mala epidemic eh. Kaya si paring Joel si paring Conrad naman ay palagay ko mayroong mahalagang pinuntahan. Mahalagang pakay. Nag-golf. Maganda yung pakay. Maganda. Ito, kasama natin. Siyempre. Extra ko? Ma'am. Bakit dalawa lang kayo? Ano ho? Jonathan, di na kita nakita 100 years na. Ayun na. Di na kita. Maraming salamat ano na po. tayo katanda 100. Ay, Teka muna, bago na. Magpa-fashion tayo. Fashion statement. Naka-jean jacket na. Hindi, galing kasi ako sa probinsya. Galing ako sa probinsya. Balik uso yung mga patch jeans eh. Tsaka sneakerhead si Senadora. Grabe yung Nike niya, makulay. Oo. Good morning, ma'am. Good morning, anong balita? Ano na, kumusta ko nga? Hindi kayo nagmotor. Hindi, galing akong Ilocos eh. Galing akong probinsya. Masaya. Uy. Pagkatapos lang ng barangay elections. Ayun. Pero mas masaya yung Halloween. Halloween, grabe yung Halloween sa amin. Ang hilig-hilig ng Ilocano sa patay, sa araw ng patay, sa Undas, sa linggo eh. Ang saya-saya, para-parada, ar-arya, ano-anong hapon. Saka ang dami activities, ma'am, sa linggo, parang Meksikano. Hilig-hilig sa Day of the Dead. Mahilig tayo sa ganun. Ano na, Jonathan, ano ng balita sa mundo? Parati kang absent dito. Hindi ho. Bakit dadalwa lang kayo? Nyari. Nag-golf. Si Trixie medyo may migraine. Migraine at saka yung nabutan ng virus. May virus. Parang something's going around. Well, everybody's sick, di ba? Parang may mahiwagang flu na... Lalo na mga bata. Ayun na nakakatakot eh. Yung mga bata. Inuubo, sinisipon. Sinisipon, tapos bumabalik. Pabalik-balik, ba't ganon? Ba't pabalik-balik? Ano bang klase yun? Ibang virus. Anong balita ninyo ngayon? Ako bago lahat, mabatiin ko lang sana, kausap ko yung may mga pinsan kasi ako, Senadora, na mga politiko sila sa Quezon, sa Tagkawayan at sa Del Gallego. Nanalo lahat sila. Sa Tagkawayan. Marami na akong kamag-anak dyan si sa Del Francis Gallego. Bercelus, kaibigan ko si Frank Dia. Pero Frank, tigil-tigilan mo na yung quarrying, ha? Tama. Alam niya na alam ko eh. And I'm an environmentalist. Pero congratulations sa inyo lahat dyan, sa Gallego. Del Gallego. Marami akong kamag-anak dyan. Yung sina Kwasi, naalala niyo yung Secretary of Health. Romualdez. Yan sila, yung mga Romualdez Del Gallego sila. Del Gallego sila. Tagay. Basta yung buong Ragay Gulf na yun, bro. Kamag-anak kami. Sikat sila dun eh. Yung... nasa dugo na nila ang politika. Hindi, kasi matagal na rin naman sila nagsisilbi doon. Doon sa area na yan. At
Litong-lito ako sa Bicol, itong part ng Del Gallego, Ano yan parang eh? Tagalog Boundary yan eh. parang Tagalog ang salita, di ba? Kasi Tagalog, Quezon oo. na. Oo. Tapos, dun sa bandang Sorsogon naman, parang waray ang salita, oo, Bisaya. Bisaya na dun, no? Ang gulo eh. Yung Del Gallego nasa Quezon. Nasa boundary. Quezon side na eh. Nasa, Tagalog na ang usap eh. dun sa mga areas na Sorsogon, mga matnog, parang waray na yun. Waray na ang salita. Oo. Naintindihan ko lahat eh. Kumusta ang mga paglilibot nyo? Wala, masaya, enjoy. Kasi mabibisi nga kami dahil sa budget. Yes. Kaya umikot naman ako sa amin. Baka hindi na ako makauwi. So, nagpakain. I mean, mukbang. Mukbangan talaga eh. Katakot-takot na budel. Ang saya. Ma-enjoy. Nakita ko yung picture nyo na nagbubudel. Nagbubudel ang saya eh. Nakakaaliw. Magkakamay kayo. Puro igado. High blood calor. Igado. Bawal yata sa gout ko yun. Pero masarap yun. Pero masarap pang Ilang igado subo, panalo. siguro, okay na. Pinakbet as usual. Mabuti nga, hindi tayo naabutan sa Ilocos ng Senadora ASF. Wala pa. Ay, wala pa. Hindi, inabutan din. inabutan din. Kaya nga, hirap na hirap yung mga mambabagnet, longganisa. Alam naman ninyo, Oo. press release lang yung gulay. Lahat ng produkto namin, baboy-based. 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 Baboy six ways talaga naman. So, mahirap din talaga yung baboy, di pa nakaka-recover. Import ng import, pero hindi bumababa ang presyo. Hindi Mahal bumababa pa ang rin presyo. eh. O ba yan? Malaking problema. Kilala mo ba yung bagong sekretary? Nakausap ko lang minsan yun eh. Bagong sekretary pa Agriculture. Si Hindi Kiko namin Laurel. ganong kakilala. Na-meet lang namin twice yata yun na Senador. Pero, siya, he belongs to the family of yung fishing. Fishing magnates fishing yan. Mga bilyonaryo sa fishing yan. sa Big fishing. time. At saka ocean-going vessels ang gamit nila. So, maganda naman yung record niya sa Francis Chu Una, Laurel Jr. Bangus, and so Pero yun on. nga, Senadora, di ba, mayroong mga konting sa mga usap-usapan na baka mayroon namang major conflict of interest. Ayun na nga. Ano tingin Sigurado yun. Hindi, Pero, may mga on one hand, mabuti naman na maibalik sa pangingisda ang tutok ng agrikultura kasi kulang na kulang. Imagine net importer tayo, Ayun. pinaligiran tayo ng dagat, nakakaya tayo, hindi mo maintindihan. So maganda naman yun at saka kung bilyonaryo, baka sakali matigil na yung smuggling at mga kalokohan dyan. Yan, oo. Pero marami nga nagsasabi, maraming conflicts of interest at walang puso para sa mahihirap na magsasaka at mangingisda. Palibasa bilyonaryo nga. Well, malalaman natin yan in the next few months or Ang aking panawagan na lang, ibalik sana sa pagsasaka at pangingisda na lokal ang Department of Agriculture. Wag nang matik na Importation. ano man ano man kakulangan import kagad ang sagot. Mabuti naman binanggit ninyo yan, Senador, kasi yun din ang pangako ng bagong sekretary. Sabi niya, tutuloy daw niya yung ginagawa ni Pangulong BBM at sabi niya, ang kanyang parang orders ay marching orders ay ayusin ang produksyon, local production, pati logistics. Masusolve kaya niya ang GG, ang mahiwagang galunggong. Now we have a real fisheries, guys. Pwede ba yun? Di ba yung mga popularity rating ng administrasyon, live and die by GG. Ayan, yan ang tanong dyan. Mahiwaga talaga. Local production ng tsaka logistics ang nagiging malaking hamon para sa kanya. Nakakatawa nga nun, di ba, nung nagkagulo-gulo tayo sa COVID, nag-aaway tayo sa cold chain. Kung sino ang ipapasok sa freezer, kung bakuna o baboy. Di ba? Ano ba yan? Nag-aagawa ng pwesto at kulang na kulang nga. Nag-uusap yata ngayon na Senadora, paring Joel, mga kaibigan, nag-uusap ngayon tungkol dito sa anong gagawin. Kasi may mga binigay na loan o kinuha tayong loan para sa agricultural production, World Bank at saka ADB. So, paano natin tatrabahuin ngayon ito? Kasi kailangan ayusin pa yung burokrasya dyan sa Department of Agriculture.
Actually, malaking problema. I think yan ang pinaka-main Rockland. challenge ni Ang hirap-hirap dyan sa Agri. Yan ang isang department na sanga-sanga. Yes, Hindi siya organizational tree, kundi organizational bougainvillea. Yes. Ang kalat eh. Ang kalat. Ang dami talaga. Ilan ba yung ahensya dyan? 36, 33? Yes. Mga ganun Ang na. dami. Masalimuot talaga. Ang gulo-gulo talaga niya. Sa fisheries Ang lang, hirap-hirap niya. 5 ang bureaus. Ang May dami, ang gulo. May engineering. research, may engineering. Ang labo nila eh. Tapos, ang mahirap pa niya, nakatengang ka tayo ngayon. This December, maglalaps yung GSP Plus, yung preferential trading natin sa Europe. Isa sa mga condition doon, yung fisheries. Yes. Nagkakagulo yan. Tapos yung issue dyan sa municipal Waters. waters. Saan yan bibilangin, yung municipal waters? Kasi nung panahon ng tatay ko, yung PD tungkol sa fisheries, ang sukat ng municipal waters, not only distance, but depth. Yes. Talagang importante yun, lalo na ngayon, climate change, umuurong talaga yung shoreline. So, ngayon, nalilito sila kasi yung small fisher folk, dapat reserbado yung municipal water sa kanila. Tapos yung mga big time, katulad ni Secretary, doon sa mas malayo. Nag-aangal lang nga eh. Nag-aangal talaga, nagkakagulo dyan eh. Nagkakagulo sila. And then, kailangan i-resolve yan, saan na yung municipal waters, tapos yung mga issue ng open and close, di ba? Lalo yung problema, yung open season and close season. Lalo tigit dyan sa Palawan. Ngayon, Palawan ngayon sila nag-close. ngayon nagko-close, tapos hanggang Pebrero. Hanggang Pebrero. So lahat ng ating mga mangingisda, talagang gutom, hanggang Pebrero yan, September to February. Parating may panawagan na i-open ang close season a little earlier. Ay, ang gulo kasi ng climate change, di mo maintindihan kung alin yung tama eh. Saka iba-ibang tinatamaan na areas ngayon. So, Yeah, iba-iba. gulo. And Palawan is 60% of fish supply, so it's really an issue over there. And I think that needs to be resolved soonest. Kung maybe there's a flexible way. Pero expert naman si Secretary dyan. Siya yung fisheries guy. Alam niya siguro yan. At saka, Senador, ang sinasabi palagi ng ating mga fisher folks, yung fishing fleet natin talagang wala na. Napaka-bangka versus yung mga steel-hulled na mga... Napaka-small time. Nakikita sa inyo. Lalo sa inyo, sa Bangi. Kitang-kita mo noon yung mga Taiwanese. Nandun na. Chinese. Nandun. Talagang walang pag-asa yung mga tagapasukin makakuha ng handline tuna. Kasi sinimot na ng mga big time doon sa Taiwanese. Malalaking trawler. Yung malalaking trawler. Kasama din yung ngayon, marami ng Vietnamese. Ay, kalaban. Mga Vietnamese. Pasok sila ng pasok. Pasok ng pasok doon sa open sea na tinatawag. Wala tayong kalaban-laban. Talagang, wala. Pot-pot yung maliliit natin bangka. Kaya nga yung mayor ng Masinloc, nung sinasabi yung tungkol sa banatan, tungkol sa fishing grounds, sabi niya, hindi, ang gagawin ko na lang, imbis na nagrereklamo ako dito, itong aking development fund, pambili ko na lang ng magagandang bangka para sa ating mga mangingista kasi para makalaban sila. And that continues to be true, yung poverty footprint sa coastal areas. Napakatindi. 2 times everywhere else. That's the general rule, ano? So, kawawa talagang fisher folk natin. They're really under achieving, considering na talagang archipelago. Hindi ba pwedeng magkaroon dyan ng parang incentive program, di ba? Meron para nga di ba? Para yung mga negosyante natin ma-attract, mag-invest. Kamusta ba ROI dyan? Meron, malakas yan. Mayroon nga ngayon na World Bank funded na project na yan nga, yung modernization ng ating ports at saka fishing fleet. Okay. So sana may mabigyan yung ating mga marginalized na fisher folk. I think another area na very underdeveloped rin dito sa Pinas is inland fisheries. Yung mga aquaculture, doon sa mga sweep sa ating mga SFR, dapat talaga lalagyan niya ng tilapia kahit paano. Kasi talagang kukulangin tayo ng isda. We keep importing fish. It's really disgraceful considering na puros tubig naman ang karap natin, kaliwat kanan. Nung panahon ni meron dati tayong Presidente... ship deck, yung gano'n? Meron. Ang ganda nga ng deck sa Iloilo. Kaya lang, di na kinalat. Tayo nagde-develop nga ng lahat ng mga ganyan. Pinamigay nga natin yung prawn. Mas matandi na ngayon ng Malaysia, Taiwan. Binigay natin yung bangus sa Taiwan. Ano ba to? Pinamimigay natin lahat ng teknolohiya development natin. Nung panahon ni Presidente FM,
Yung mga lakes at saka yung mga yung mga dams at lahat talagang pinuno ng mga pupunuin ng isda yan, tilapia. Meron pang imelda fish nun eh. Mabilis tumubo yun eh. Ang bilis-bilis. Ang biro lang namin sa nanay ko, bakit imelda fish yan? Kapangit-pangit na isda. Pero mabilis tumubo. Tsaka laki-laki ng katawan. Sige ng sige. Malaking katawan. Malaman. Malaman na isda yun. Pero fisheries talaga is so underdeveloped, so we're counting on our new secretary to do something yung inland, about it. tama yung sinasabi niyo, Senador, inland waters. Inland waters talaga underutilized. Underutilized yan. Malapit na mag-extinct yung mga masasarap na isda na paborito ng tatay ko, nabanggit mo. Yung pigik sa Cotabato River, tapos sa Cagayan naman, sa Isabela, yung ludong. Yung dalawang isdang yun, very rare na ngayon, halos endangered eh. At siltation, matindi dyan sa mga rivers natin. Malaking bagay. Yan ang nagiging malaking issue tungkol. Pero itong 2024 budget, ano ba nakikita nyo ngayon dito, Sendora? Anong pagbabago? Anong pagtatrabaho natin? Well, ako para sa akin kasi, eto, di ba, naging chismis na naman itong destabilization plot. Oh, yes. Kaya nga si General Bronner, ano kagad, fighting kagad. Wala naman. React kagad. Pero tama naman, pero yung iba doon, hindi naman destabilization. Marami akong group chat kasi dyan, di ba, dami-daming thread. Nasasama nga ako dyan. Naririnig ko naman, marami namang suggestion talaga yung mga retired at mga mista sila ng mga bossing ngayon. Kaya maganda naman mag-suggest sila. Marami naman silang karanasan na i-share. Ngayon, ang tingin ko, may talagang issues talaga sa ating armed forces. Kailangan ayusin. There's a real change. There's a real switch. You're going from the prime security issue being domestic insurgency and the NPA, bigla ngayon external aggression at saka territorial sovereignty. So from the Samar United Front, biglang na mano-manong guerrilla warfare na malilitang armas, biglang pupunta ka dyan sa open sea ng West Philippine Sea. So drone, missile, frigate, ibang usapan eh. Iba yung mga kailangan, big time na technology bound na weaponry. So I think we'll have to make tutok that budget, lalo na yung MUP, isa pa yun. Ay, napakalaking issue. Yun yung problema pa ng pension fund, kung paano popondohan. So all of that will have to be considered sa budget. For me, wala nang ibang solusyon kundi bumalik sa SRDP, yung Self-Reliance Development Program. Naumpisa na nun, ang layo na nun. Ang layo, may bongbong missile na nga nun eh, may mga bomba na nun eh. Nagagawa ng Pilipino. Ironically, by my dad's chief scientist noon, si Eliseo Del Rio, who's been questioning the results of the 2022 election. Scientist siya eh. Kasama siya dyan sa SRDP. And I think yan pa rin ang sagot na ngayon. Dahil nakita natin, ang Amerika nadali sa kung ano-anong 3-4 na gera na ito. Apakadami ng gerang napasukan. War nila. Kaya nga, baka kahit anong sabihin mo, abala sila talaga sa Middle East, sa Israel. Alangan naman tayo ang pangunahing problema nila, no? So, I believe we'll be left to our own devices to a certain degree, and we have to stand on our own. Itong pagpasok ng Japan, Senadora, yung reciprocal agreement on access, mayroon silang gustong mangyari. Ang sinasabi lang ng iba, itong Japan naman limited by their own constitution. Well, but they've revised that. Section 9 has been overhauled. That provision was very controversial in Japan. Pero it has now allowed them to really double their budget for defense spending. It's a major overhaul. Because we know that after the Second World War, binago lahat yan, pinagbawalan ng Hapon. Pero ngayon, iba na. It's no longer just self-defense. And it's not just self-defense. It's already a whole different foreign policy plan. So tayo pa nga ang unang beneficiary niyan dahil binigyan tayo kagad ng radar. And there's going to be another set of missile and communications. Napaka-importante nun kasi talaga yung radar system natin, maski na dun sa atin na Senadora sa Ilocos, yung
napakatagal ng radar system doon sa pasukin. Parang hindi na na-upgrade yun eh. Eh, hindi naman umaandar yun eh. Parang sightseeing Mahirap lang yung yan hindi eh. pa na umaandar eh. Hindi naman umaandar eh. Ano ba yan? Pinagtitripan lang ng mga bata doon eh. Nakakaaliw eh. Yun ang dapat na control dyan sa area na yan eh. Wala naman makita doon. Di na nga nakaon eh. Oh. Doon sa Sapa. Sapa na. Wala nakakaaliw doon. Maganda lang kasi malamig, parang Baguio. Yun. Pero yung radar natin na galing sa Japan, talagang top of the line. Tapos magbibigay pa sila ng karagdagan. Sa Coast Guard yun eh. Tapos bibigyan daw yung Navy. Tapos 2 barko. Kasi syempre, yung ating mga barko, hindi lamang sa fisheries, kundi sa Philippine Navy. Nakakaawa rin tignan, di ba? Ano ba yan? Yung Sierra Madre, hindi maintindihan ng buong mundo. Ano bang barko yan? Kawawa. Sinadyang i-ground yun eh. Kaya naman ganun eh. Oo nga. Pero kawawang-kawawa naman tayo kung puro Sierra Madre itsura natin. Hindi na nga nagamit pati yung government arsenal at the time of President Alam sayang yun. Sayang yun. At ang gagaling ng engineers doon, ewan ko paano lang ginagawa ng paraan. Antik na rin yung mga kasangkapan doon. Galing Japan, yung paggawa ng mga bullets and so on. Pati bala, kulang eh. Kulang kasi tayo. wala talaga silang katulong-tulong. I think sa budget natin, kailangan tutukan yan lahat. Dahil kawawa naman yung AFP natin, napapagchismisan pa. Talaga naman may dahilan. Ang sinasabi lang natin sa ating mga kaibigan dyan sa armed forces, yung self-reliance, ayusin natin na mabuti, pati yung training na ating mga personnel. Huwag kayong masyadong nag-ano doon sa mga spy thriller na gaya kay Secretary Alunan, mga sleeper. Uy, kaibigan natin. Sleeper cell. Sleeper cell ng Hamas sa Pinas. Pero nabigla ako sa column ni Rafi Alunan. Medyo... Ay, may ganon? Medyo malayo. Harking back to the 1940s, ganun daw ang naging senaryo. Ngayon sa atin, ganun din daw. Ang palagay ko, they're embedded. Matagal ko nang sinasabi, sa umpisa pa lang ng pagputok noong October 7, sabi ko maghinahon tayo sa pagbabanat sa Hamas at sa Palestinian. Kasi marami tayong kapatid sa Mindanao na kahit papano, may simpatya, no? Hindi sa terorista kasi hindi katanggap-tanggap yan. Pero sa Palestinian people in both Gaza and the West Bank. Talagang hindi mo mapagkakaila. At pag pinanood mo naman kasi yung mga footage ng mga bata, talaga naman maiiyak ka eh. Nag-give up na nga ako sa kapapanood eh. Nakakasama nung... Higit sa lahat, may mga Pilipino pa dami doon. natin. Natigil daw yung evacuate ng mga Pilipino. Pumutok eh. Tinigil ng Israel ang pag... Hindi, yung sa Rafah. Una may pumutok na bomba. Naudlot lahat ng paglabas. Tapos yung ibang Pilipino, dalawang isip kasi pinagbawal yung anak nila at saka yung Palestinian asawa. Palestinian ng asawa o girlfriend, ganun, may anak na. At saka, daan-daan lang tayo sana. Kasi ang dami natin mga, if this is going to expand, and it is likely, dun sa ibang areas, ang dami natin mga Pinoy dyan. Kaya nga sinabi ko nga, kasi ako yung head nung Foreign Affairs sa Senate, ang sabi ko nga sa DFA, magplano na tayo ng worst case. Diba? Always plan for the worst and pray for the best. And yung worst case talaga niyan, lumaganap pa yan kasi ayan na, nadamay na yung Southern Lebanon, may Pinoy dyan, nadamay na yung Jordan, nagwawala na yung Egypt, yung Rafah nga. Paano ba yun? So, kailangan magplano tayo na lilikasin natin lahat ng Pilipino sa areas na yan. Evacuation, at the same time, yung displacement, saan sila ilalagay at lahat. At yung mga asawa at anak, na ayaw naman iwanan, syempre. And then, of course... Ang hirap, daming problema sa mundo. And then the employment requirements. Lunes pa lamang tayo, ganito na. Sorry, yung nabanggit ko pala yung kay Rafi Alunan, ito yung sinabi niya na baka sleeper cell within the Chinese... PLA. Yung PLA na nga. Sinasabi kasi diba may mga nahuli sa... yun. Kasi may IC supporters tayo dati. Di ba pakakaila yan? Ay, ito naman... Yung PLA sleepers, yun ang sinasabi ni Secretary Alunan. Ang very 1940s. Yun na nga eh. There were 2 guys kasing arrested sa Valle Verde, di ba, na may mga... with all the heavy duty. And then yung sa Pasay na yung... Meron nga sa Rockwell, di ba, last year? Parang nakita ni dating Secretary Alunan, pino-connect niya yung Dutch, baka mga sleeper yan na in preparation. I'm wondering if there's sleeper cells or more likely, sindikato yan. Mga sindikato na nagtatago sa Pilipinas.
Which is likely kasi ganun na nangyayari ngayon. Yung mga fallout ng Yes. Pogo, Pogo. yung mga fugitives from justice from China, at saka yung sindikato nga na outright, na tatago sa Pilipinas kasi ang luwag-luwag daw dito. There's a huge money laundering case in Singapore right now. It's massive. It's what? $8 billion or something. And counting, hindi pa tapos. And lahat ng pera galing sa Pilipinas. Yes. Yun ang nakakapagtaka. At linolonder lang sa Singapore. Okay. Pero ang pera galing sa sindikato at Pogo dito daw sa Pilipinas. So, syempre, may armas din yan. Malaking issue tungkol dyan sa... Nakakainis nga yung sindikato na yan, tsaka yung sa Pogo, yung mga security guard nila, mga PNP natin. Natutuwa ako Yes. ganyan. Kaya inis na inis kami sa Tosya dyan sa PNP. Napagalitan, nasa po ng bonggang-bongga. Naging problema Kaya actually yan. pala, ang Dito balita sa ko, mga... yung sa Pasay, sinibak yung PNP. Hindi, may gulo ngayon dyan. Oo. Kasi ang sinasabi naman ng mga iba, kami nga tumulong eh. Oo, Bakit diba? kami ngayon Ba't kami ngayon pinagbabanatan ninyo? Ba't di kayo tumingin doon sa iba na mga operatives na talaga namang kasama dyan sa operasyon? Malalim itong banatan na ito. Within the ranks na gano'n. Tuloy-tuloy po natin. Malapit na. December ata birthday ni Chief PNP. Bago na naman ng Chief PNP natin. Tuloy-tuloy po natin pag-usapan to. Tuloy din natin pag-usapan yung tungkol dito sa nangyari. Grabe nangyari sa Misamis Occidental. Yung ating kapatid sa hanap buhay, si Juan Humalon, a.k.a. Johnny Walker. Habang nagbo-broadcast, sipin mo pinasukan. Ang oras po natin, alas 8:30 na umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Kasama natin si paring Joel Lacsamana at syempre special guest, Senator Amy. Wala, trespasser. Break it. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, Wala, Pamir. karambola, I got one. umaga. Dito sa ating programang Karambola sa DWIC, ito pa rin mga kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre, kasama natin paring Joel Lacsamana at ating special guest, Senator Amy. Break in. Morning. Nagla-light up yung ating switchboard. Ang daming natutuwa na nandito si Senator Amy. Wala, mag-greet lang ako kay Jonathan pero biglang nakita ko yun, dadal mo lang kayo ngayon, ang mangyari. Kawawa naman itong dalawa to, inuulila na. Pero, Kaya naulila. Napag-uusap. Pero sa totoo lang, orig tayo, di ba, Jonathan? Yes. Sino ba tayo noon? Yung Sunny umpisa. Escudero. Yan. Yeah. Oh my goodness, Sunny. Boying Remulla. Si Jojo. Yun. Tapos, siyempre, yung mga nakasama nga natin dito pa minsan, pero 2 linggo lang inabot Si Lenny. Dating BP, Lenny. Talaga, kasama rin. Pero kasi may radyo siya dito, di ba noon? Noon. Oo, there was a time. Teddy Boy. Nag-Teddy Boy din dito Teddy Boy Locsin. Pero si Boyeng nasa ibang stasyon, di ba, sa Sabado? Every Saturday kasama yung executive session sa DCRH sa... Mga kapatid, ayan. Si Secretary Boying Remulla. Siyempre, sina Alvin natin. Alvin Capino. Alvin, oo. Alvin Capino. O yun, yung mga orig yun. Mga orig. Biglang nagkakabukuhan sino yung matatanda. Pero napag-uusapan yung tungkol sa mga nagbo-broadcast, na mga nasa journalism at sa media. Itong grabe itong ginawa dito sa Misamis Occidental, nakakabigla ito. Pinasukan siya. Sobra naman. Sa booth. Sa bahay pa niya. Meron siyang booth talaga sa bahay. Home studio niya. Uso naman yan talaga sa probinsya. Ganyan naman talaga sa probinsya Pero nakakasindak talaga. Tapos nakunan pa nung pumatay na nakawin yung pinapalabas na robbery na walang kinalaman ng politiko. Talagang nakakahimatay at it was broadcast throughout the world. Naka-live yan sa pangalan niya si Juan Humalon. Johnny Walker. DJ Johnny Walker. A.k.a. Johnny Walker. 5:30 a.m. Saka matagal na na-broadcast dito. Kaya ito ang mahirap dyan,
sa palagay ko, unang-una, yung sa tinanggal yung necklace, pinapalabas bang robbery? Robbery, makasudya yun, kunwari. Kailangan na alamin sa lahat ng pawn shop, dyan sa paligid, sa syudad ng Usamis, at kung saan yan, para may clue din tayo. Maliban dyan, parang may marka ng Degamo. Ewan ko dahil isang barko lang yung tawid to Negros. So, ang sabi ng pulis nung una, Osamis Gang daw ang tumira kay Governor Degamo. Sa loob na naman ng bahay, high-powered weaponry na naman. Tapos, ganon, walang katakot-takot. Pumasok lang. Pumasok lang. Pero for me, yung Misamis Occidental, masyado ng problematic. In the last 6 months, we've had 3 high-profile crimes. In that province, yes. So, it's really a problem. A couple of weeks ago, di ba, bago nagkaroon ng BSKE, third assassination attempt kay Governor Henry Waminal. May IED, pinaputukan yung kanyang sasakyan. Nakaligtas, pero ang sabi ng PNP, kilala na nila yung suspect. Pagkatapos nun, nung June, yung mayor naman na sinugod, yung suspendidong mayor sinugod doon. na dumanhog, bigla naman sinugod ng disaster group galing sa Kapitolyo, hindi naman galing sa pulis, kaya galit na galit yung senador. Mga senador natin nag-imbestiga. Ang daming gulo baka iniisip ko lang, baka holdover yan nung yung Parahinok gang, malaking sindikato yan, hindi naman mabubuwag ng basta. Nahuli mo nga yung ulo, marami pang mga galamay yan Baka naiiwan pa yan, kaya nagkakaroon ng kung ano-anong pangyayari. Hindi yung malayo yun, kasi marami din sa kanila nakaupo. Yung nasuportahan ng grupo na yan. Laking pera pag sindikato talaga ibang level So, nagtataka lang ako kung bakit sunod-sunod na itong mga pangyayari. Baka importante na magtatag na ng task force katulad nung ginawa ni Presidente Duterte nung Osamis Syndicate, yung Osamis Gang. O siguro, magkaroon ng pangkalahatang, ano bang tawag dyan? Di naman martial law. Basta, area na yan. Basta yung probinsya na yan, i-red alert muna natin. Okay. Kasi matindi ang Iba sunod-sunod hindi na normal malaking problema yan para sa atin. At siyempre, si Governor Waminal has been in the center of all of these things. Barkada ko yan. I know him from Kabataan Barangay. Kabataan Barangay. Talagang lumalaban din yun Kaya malaking issue talaga diyan sa Misamis Occidental. I think siguro kailangan talaga pangkalahatang investigasyon, hindi lamang doon sa media na biktima. Kung tutuusin, nasa loob ng bahay, wala namang kamalay-malay yung tao At saka nag-a-anunsyo lang, nag-shout out lang pala Kala ko may binabanatan wala, nag-shout out lang ng kung ano-ano. Parang yung mga nanalo sa barangay, yun ang kanyang pinagsasabi. Nung obviously, pinlano talaga. Obviously, pinlano yun ng lahat. Medyo may mga hotspots talaga tayo na kailangan mabantayan yan. Hindi lamang sa eleksyon, kundi dun sa general. Diba? Nakakatakot pareho ni Governor Degamo. Nasa loob ka ng bahay mo, talagang safe na safe ka, komportable ka, relax ka, wala kang security. Talagang masyadong plinano to, nakakatakot. Tsaka ang gaganda ng baril. Mabigat ang nangyari dyan. Dito sa kay Juan Humalon. At ito naman kay Prime Minister Kishida, Senadora. At saka worldwide speaking of which, yung kay Humalon, nakita ng buong mundo Yan ang kahihiyan talaga. Andiyan na naman, top-notcher na naman tayo sa world's most dangerous places for journalists. Ayan na naman tayo. Spotlight na naman tayo. Kaya ano ba yan? Nabasa ko pa sa dyaryo na Hong Kong dyaryo. Andyan sa lahat ng dyaryo. Kasi talagang nakuha yung grab yung photo. Nilabas. At saka... alam kaya nila na may live feed? Wala na silang pakialam. I think that was deliberate din talaga to pananakot? Panakot, terrorize talaga yung Grabe. Parang kay Governor Degamo. Talagang gagawin ka. They can do anything they want. Mas lalong act of terrorism yun. Kung talagang sinadya na hindi, kaya nga nagulat ako yung kwintas. Ba't nasali may ginrab pang kwintas? Pero yun, parang lang yun, pang style. Or ipapalabas na robbery.
Labo, no? Malabo yun. Binanatan mo na, tapos kinuha na lang. Oo. Pwede ba yun? Hindi, kinuha mo na lang sana. Oo. Okay, tinutukan mo siya. Tinutukan mo na lang at kinuha mo, di ba? No, yung classic na lumaban. Oo. Para hindi na nagkaroon ng ganun. Pero ginagawa nila yon para lang magkaroon ng diversionary na hindi naman dapat nakikita yun ng nangyayari na ganyan. Pero malabo talaga ang ano. Oo. And we are top of the list na naman at this point. Yun na nga, tapos the ones ahead of us, gera, mga Iraq, Afghanistan. Naku, tama ba naman yan? Ba't naman tayo nasa listahan ganyan? Na workout. Babalik tayo dito sa ating budget ngayon kasi nasa Senado na Senadora. It's now in the Senate. Yes, that's Sinapit right. na ng- Ayaw na nila na lower house, so the other house. Sa Kongreso, tapos na, so papunta naman sa Senate. Ngayon, yung tututukan, sana nga, nabanggit ko yung sa defense, yes. Pero yung sa agriculture, nakakatuwa. Baliktad na nangyayari dyan. Yung mga pera kung minsan na naibibigay, limbawa sa fisheries, ayan, nagsosoli ng pera at the end of the year. Di nila alam gastos. Kung ano gastusin. Wow. Kaya nga sinasabi, doblehin ang gastos para sa agriculture. Sa loob-loob ko, paano yung doblehin? Hindi nga magastos-gastos, di alam gawin. Bira, kasi siguro, yun nga, bakit nila paggagastosan, nakatutok sila sa importation. Yun ang masakit doon. Imbes na ipamigay sa magsasaka, sa mangingisda. Abay, hindi nila alam gawin. Isusoli na lahat year-end. Ang hina-hina nila mag-disburse. Sa usage, Yun na, ang baba. Ganon din yung DOTR. Sa dami ng iskandalo ng DOTR, ang dami lang sinusoli. Kaya kinakat na ngayon yung mga right of way. At wala rin nagagastos, pabalik-balik. Malaking problema yung mabuti na banggit ho yan. Kasi yung isa sa mga binisita ni Prime Minister Kishida, itong subway Yeah, itong Metro Manila. Supposed to be. Wala pa nangyayari. Wala pa, ilang taon na yan. Nakabakod yan, pero pag sinilip pala, Walang laman, tama. Kasi may right of way issue din to. Right of way na naman Itong yan. napakalit na napakaikli lang yan. Napakaikling portion nito. Yung right of way issue tungkol dito sa subway na ito. Ano na yan? Ang pag-asa nga before the end of... Dami kasi nangungumisyon sa right of way Kaliwat kanan, di matapos-tapos Yung may-ari, wala nang say Pero mabalik tayo dun sa yung budget, 'di ba? May priority bills yung 'di ba? Yung dati pinabanggit natin yung LEDAC. Meron silang na mga listahan. Kamusta na ba 'yon? Is it being, will it be meron listahan sa Department of Water, yung mga ganun-ganun nila o yung Department of Water, second year na yan. May bill ako dyan, pero sa akin di department kasi what do you call this? Ilocano Masyadong mahal ang department, no? Nauubos sa sahod na sangkatutak ng USEC. Personal use. Useless din. So, siguro authority lang yan. Yeah, ang bill ko tungkol dyan na magkaroon ng authority dahil nga umaabot yata ng 43 different agencies ang nakikialam sa tubig. Kaya walang tubig ang ending. Tapos kapalpakan pa ng luwa noon. Tapos problema natin sa mga water Maynila, lahat ng issues natin. Tapos itong climate change na sobrang totoo na sa amin sa Ilocos at may 8 na buwan na halos walang maayos na ulan. Talagang problematic. As a matter of fact, ang balita ko sa Ilocos, Senadora, they're trying to establish the possibility na magamit yung Poway Lake for purposes of water, bulk water. Well, ginagamit naman talaga. As a matter of fact, ginagamit naman talaga. Pero problema talaga, walang tubig. Gano'ng kalaki yield issue. Poway Big. Lake? It's big. It's 47 hectares and it's bigger than Greenbelt, no? Bigger than Greenbelt. At hindi naman siya heavily Sa silted. Greenbelt, nasa 11 yata. Hindi heavily The silted. technology is available. Parang sa Laguna, di ba? Para matap yun. Ito kasi si Joel, water concession. Hindi ko alam yung Poway Lake. It's huge. It's massive. And yun nga, it's underutilized. Processing facility ron. Hindi, pwede talaga. Pwede talaga magamit yan.
Pero kinatatakutan naman ng mga naninirahan doon, baka maubos naman yung tubig nila. Kasi at the rate it's going, talagang lumiliit yung 47 hectares na pinag-uusapan. So may takot din sila na hindi mare-replace yung tubig dahil wala nang ulan. Kapag walang bagyo, walang ulan. Okay. May tubig lang pag may bagyo. Nagkataon, yung huli, 5 bagyo sa loob ng 2.5 linggo. Nako, yung anak ko si Gobmat. Namayat ang payat-payat nung nakita ko, ano nangyari sa'yo? Ma, binagyo tayo ng pambete. Naubos nga yung alphabet, lahat ng letra. Yung Egay, Falcon, Gagori, Hana, Ineng. Doon rumagas. Ano to? Yung Egay, sobra. Nagbabad dun. 2.5 araw. Nagtagal. At saka ulan ng ulan. Ang kailangan dyan yung mga water impounding na lang. Kailangan maitayo. Okay. At siguro, balikan din natin yung pinaka-corny pero pinaka-epektibo yung Asyong Aksaya. Naalala niyo yun? Baka hindi pa naabutan ng mga kabataan yung Asyong Aksaya. Medyo aksaya talaga tayo sa tubig. Lalong-lalo na sa rural areas. Nauubos talaga sa kung ano-anong ginagawa, panlinis ng kotse. Hindi naman kailangan malinis na tubig pang dilig sa lahat ng bagay. Kaya yung ating aquifer talaga nangyayari. Dito dito sa Metro Manila, wala na. Kaya lalo yung San Juan. Soil intrusion na ron ng salty. Salty, kami naman sa San Juan, di ba, yung bahay ng tatay ko, yung dati namin tinitiran sa San Juan, 50 years ago, wala nang tubig. Yan taas At mataas at puro bato yun. It's the highest part in Metro Manila. It's a really solid rock. So, wala talaga tubig. Hirap talaga. Mabuti nga naayos ngayon. At yung Angat Dam, yung pa rin, hindi na nadagdagan ng Kaliwa at Kanan Dam. Di ba yung Kaliwa Dam has been mired in controversy. Yung Kanan, hindi na nababanggit. Dalawa yun Dapat pandagdag sa Angat Yung Kaliwa Dam, ang balita ko, Sendora, paring Joel, yung Kaliwa Dam, inaayos na. Kasi natapos na rin, finally, yung ECC. At saka yung SAPA. Meron silang programa para for the use of certain areas, forested areas doon sa tapos yung sa ang gulo nun, ako nag-hearing nun tapos ang dami pang issues sa indigenous NCIP yung mga dumagat tapos may nagkabarilan pa grabe, tapos nung hearing ko hinimatay pa yung pare, grabe talaga ang gulo-gulo ng Kaliwa Dam noon. Kaya't sana tapos pinasok na ng DPWH, nag-road clearing kagad, tapos pinasok na ng Manila Water, gulo. MSW dito sa Chames. Everybody was there. So, hopefully it's been settled. Tagal na yan Panahon pa ng tatay ko, hindi na nabuo. Mukhang matatapos na rin. At finally, yung contractor ay mayroon na kasi loan yan meron na. Kompleto na yan yung contractor apparently was just waiting for all of these permits to be given. Mukhang itutuloy-tuloy na nila. Buti hindi na give up sa haba ng panahon. Ang habang panahon yan. Ang habang... kasi naman yan, dati nung 80s pa dapat yan Tagal na yun, that's our old project. Nung Aberkalas pa yung mga... Nung nag-EDSA revolution, di ba, ayaw ni Presidente Coring any project na... Daming probinsyang sasakupan From ginawa na lang yung Angat Optimization Program. Wala na. Ngayon, na-optimize na talaga siyang puntodo. Kasi yung mga budget na punta sa balong-balong. Bayang balong-balong na yan sa Tarlac, makakaloka. Yung balog-balog, isa rin napakatagal na niya. Nakakatawa yan. Since 1986, billion-billion ang nilalagay sa budget. Pero hanggang ngayon, ang accomplishment yata nasa 34%. Mabuti kung may 34% pa at saka, nagkaroon ng labanan dyan because si Mayor Bengoy, ayaw niya pasukin yung mga hanggang ngayon ayaw nilang papasukin yung basta gusto nila sustainability, environmental tourism, no mining, no quarrying, mga ganun. Nandoon yung balog-balog. Yun ang source. Hindi matapos. Pero mukha naman magkakaayusan na rin, finally. Isa na lang yung maingay, pero ingay lang naman yata. So, hopefully, mabuo na rin. Dahil kailangan talaga sa Central Luzon, sila yung ating rice granary. Kaya nangawalang rice, wala ang tubig Kahit ano pang sipag mo, hindi mo kakayanin pag walang tubig.
nag-aayos-ayos. Yan ang isa sa mga programa dapat sa water resource management. Yung mga siltation, yung mga sources of water, reforestation. Dami kasi, sabog-sabog kasi yung soil and water management, nasa DA, DENR, yung riverine management. Tapos yung DPWH, pinakamalaki, flood control. Tapos sa watak-watak. National Water Resources Board. Iba pa yun. And WRB. LOA. Yung mga ganun. Mga luwas, ang katutak na luwas, ang katutak na water district. Water districts, water regulatory. Ganun kaya nga inisip na yung Department of Water para iisa lang. Pero tama si But Senadora. it's going to be a major bureaucracy na naman. Hindi, yung authority will be better, I think. That's me dahil habit na yan, dahil sa papa ko, naalala ko, yung budget, bago maging department yan, siguro naka 4 phases yan o 5 phases. Ayaw niyan lakihan kasi sabi maubos sa sweldo. Dahil nag-start yan, desk lang yan si Chanko, matanda. Tapos si Chanko. Ang tanda-tanda na nun. Tapos office lang siya. After desk, naging office. Nung office, naging, basta, naging administration yata. Ewan ko, basta ahensya. Ang haba ng proseso. Bago naging budget. Bago naging budget. Sabi ng papa ko, it's not justified. It's just the bookkeeper for the country. Why do we need a department? And on and on. Haba ng diskusyon. Until finally, yun, bumigay na rin at naging DBM. Okay. Ang daming ganon. Kasi kung tutuusin, for example, sa Singapore, pag hindi kumikita ang isang sektor, halimbawa tourism, ng 10%, walang department yan. Walang ministry. For them, it's ang sa kanila, Tourism Promotions Bureau. Bureau lang siya. So, hindi yan magiging department kasi yung kinikita daw nila sa tourism, ganun lang, maliit lang. Yun. Dapat merong ganun na Merong ganun na... May level May minimum requirements to become a department. How important is it to our lives ba? Sa pakiwari nila, mababa lang yung tourism kung ikukumpara nila sa services, industrial sector nila, financial sector nila, yan justified daw. Pero yung tourism, parang tinatanong, ba't wala kayong ministry? What will the minister do? It's sufficient to have a bureau. Tapos yung investment din nila, ganun din. Bureau rin lang. Kasi hindi naman daw kalakihan. Ba't magde-department daw ng DTI? Average stay ng tourist sa Singapore, 3 to 5 overnight. Mga ganun, yun na. So they said, maliit lang daw ang kinikita nila. It's not enough. Yung sinasabi ni Senadora, magandang example yun Yung progression, at saka dapat may standard. Ano bang kikitain mo dito? Ano gagawin mo? Anong mapapala ng Pilipino dyan? Pinagagastosan lahat ng sahod ng mga sangkatutak na ASEC at USEC. MOOE, lahat yan, personal services, mamamatay ka na lang. Bibigyan mo ng opisina lahat yan, may sasakyan lahat yan, may sahod lahat yan. Ako, talagang mabigat ang department, ni biro-biro. Mabigat ang department. Kagaya ng sinasabi natin tungkol sa Department of Agriculture, 39. Ang dami na lang ahensya. Agencies, attached agencies, corporations, etc. yung gano'n. Pati yung mga corporations. Tapos, ang nakakatawa dyan, katulad sa nutrition, sa dinami-dami ng ahensya, DOH, DepEd, DSWD, may DA pa na sumisipa ako minsan, sa dami-dami, nagkokontrahan, nagbibidahan lahat. May kanya-kanya sila. May mga turf farm, di nagte-turnover ng datos. Yung isa naman, yung research, dinadamot nila, ayaw ibigay. Ako, ang hirap niyan, DOST, kasali sa Nutriban, kasali rin pa pala yan. DTI, sa packaging, kasali pa. Ang gulo! Tapos yung DOH, ayaw sumali sa nutrition, sa micro-supplements lang sila. Na-expired naman lahat kasi wala naman silang pagbigyan. Magulo, mas lalong nagiging magulo. Napag-uusapan yung tungkol dyan sa ganyan. Mayroon bang effort ang Congress ngayon, Senadora, tungkol sa review ng ayuda system? Yung ayuda. Gulo. Kasi ang gulo din yan. Magkaka-food stamps pa nga. Food stamp program. I think they're piloting the food stamps already. Sige. Pero yung ayuda, may mga sektor, halimbawa, ayuda para sa jeepney drivers, ayuda sa ganito. Ang dami yan. What are you calling? Well, ang nangyari kasi yung SAP, yung tinatawag na SAP 1 and 2 nung COVID, yun ang nagkagulo-gulo. Dahil wala tayong magawa
halimbawa, emergency at yun. that time, yeah. Tapos at that time, we had to do that. Hanggang ngayon, marami pa rin hindi talaga nagre-recover na sektor. Nabanggit mo yung TODA. That's one of them. Tapos there was also assistance from tourism sector, pero nabigay yan sa Small Business Corporation. So there are still many sectors that were very, very hard hit and are not likely to recover anytime soon with the prices of gasoline and petroleum products. So, tinutulungan pa rin. Pero, ang nangyayari ngayon, ako kasi may hawak ng DSWD budget. Ang gusto ko kasi, right now, yung 4-piece program is the biggest. Tinatanong ko nga sa kanila, mula sa 2007 hanggang 2023, di pa ba nakakapag-graduate yan? Unang-una, ang requirement dyan, you have children under 18. Siguro nag-graduate na yung mga yan. 2007. At pwede nang tanggalin. Ang problema, after COVID, marami nga natanggal, marami naman nadagdag ulit. Pasok na naman sila dyan dahil hindi sila masyadong poor noon. Medyo lumabis-labis talaga ang kahirapan. Tapos ngayon, sa kataasan ng presyo, talagang malalang-malala na. Yun ang 4-piece. Pero ang 4-piece, education and vaccination under 18 na mga anak. Yun lang yun So, the others who are very, very urgently needing assistance, bedridden seniors, for example, PWDs who are no longer able to work. Wala yun. Solo parents, yan talaga, alam na natin yan, na problematic between teenage pregnancy and child stunting, problema na talaga yan. Sa ngayon, yung tatlo, yun ang tinututukan namin sa DSWD because they're not served at all by the 4-piece. Pero from time to time, napipilitan rin mamigay sa TODA, mamigay sa ilang sektor. Yun ang problema natin. Market vendors, nung katagsagan ng COVID, all these other group. Pero marami talagang loopholes. Marami nga. Yun ang napapansin ng iba. At saka yung... Pero theoretically, yun ang... That's the malabo plan. It's still malabo because like I said, we're still recovering. Ang sinasabi lang nila pati, di ba kayo nag-uusap tungkol sa database din? Ano ba yan? Mayroong LGU database, mayroong... Well, I think now we're finally coming to a single database dahil tapos na yung listahan ng 3. Ang gulo pa nga yan kasi yung listahanan yung isa household, yung PSA family. Ano ba talaga? Gulong-gulo na kami sa inyo. Tapos yung poverty levels iba-iba. Nakakahilo So yun, very deceptive. Halimbawa sa amin sa Ilocos, yung Proximins test, nakakalito. Ano yung bubong? Ang bubong NIPA, it's touch, right? And then, asa ng CR, yun ang Proximins kung nasa labas yung CR o talagang may indoor plumbing. Anyway, so those are the Proximins. Pero sa Ilocos, okay, ganun nga. Pero may hawak na iPad na bago. Ang iPhone bago. Paano? May kamag-anak sa Hawaii na nagpadala. At nakakapagtapos ang mga bata, ang turpos. How do they finish school and college? Magtataka ka. Kaya hindi nagtatali. May mga ganun na workout Yun ang it's very difficult sa totoo lang. Tapos yung PSA, in fairness, kakarampot lang yung tao nila and then they had to produce a census 2020. Tinamaan na ngayon ng COVID. Ewan ko ba? Ang isang malaking problema yan pati na pag-uusapan statistics, agriculture. Okay. Grabe ang disparity ng agricultural statistics. Bayad ng importer at ng smuggler. Ayan naman. Malaking bagay. Mabuti nga nandoon ngayon, if you remember her, Senadora, si Mercy, Doktora Mercy Agkawili Sumbilla. Magaling siya nung nasa NEDA, ngayon sa DA, inaaway na namin. So, kailangan ayusin niya yung statistics ng Department of Agriculture. Nahihilo nga yung pobre. Siguro kung i-input mo, puros mali-mali, di mali rin ang conclusion. Well, napag-usap. Tayo po inabot na naman. Oy, ano daw bell mo? Oy, alis na ako. Maraming maraming salamat. Panggulo ko dito. Mangungumusta lang ako. Nakatambay na ako buong araw. Maraming salamat po, Senadora. Thank you. Nice to see you, John. Good luck sa budget deliberations. Talagang good luck. Good luck rin sila. Thank you. Salamat po. Happy Monday. Salamat po.
Yan po ang ating special guest, Senator Amy Marcos. Naghatid sa ating orasan alas 9 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIC.